VIP International. Okay? Ang mission naman ng VIP is helping people doing online business simple and profitable. O, di ba? Napaka straightforward yung mission niya, di ba? Tulungan ng mga Pilipino, hindi lang Pilipino, buong mundo, no? Na magkaroon ng online business na simple lang at pwedeng kumita ng malaki. O, di ba? Ngayon, so ito po ang kagandahan kay VIP, meron siyang specialty products. Ang ibig sabihin ng specialty products, siya po ang may-ari nito. Okay? Si VIP ang may-ari nitong mga products na to. Ayun. Now, etong kagandahan dito, 'di ba? Siya ang kauna-unahan naglabas ng kombucha plus matcha in topical form. Matindi, matindi. Ibig sabihin lang yan, kauna-unahan po yan. Kasi pag narinig nyo po ang kombucha na sobrang sikat sa Amerika at Europe at papasok na po siya sa Pilipinas, kasi may nakikita na po ako sa Facebook, mga nagpo-post sa Facebook ng mga kombucha drink. Ayun na. O diba kasi Nag-start na kilala sila. ang kombucha sa drink kasi Ayun. grabe ang ano niyan. Sobrang high ang probiotic niyan, no? So ibig sabihin guys is si VIP in topical form, yung kombucha plus matcha, lalo yung oil natin, grabe yan guys. Kung may pain ka, ay nako, kung ngayon, kung gusto nyo makakita ng mga testimony nito, ay marami na po sa VIP International YouTube channel. Yan, dyan lahat ng mga testimony yan. YouTube. Mali ka. Okay. YouTube. Ngayon, ganito yan ha. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong dropshipping. At ano ba itong MDD? Ayan na, ayan na. Di ba? Doon pa lang sa MDD, ano yun? O kaya ka nandito ngayon kasi para maintindihan mo ano ba yung MDD. Ayun na. Siyempre yung D. Di ba? Ano yan? Dropshipping yan, sigurado. Yan. Yung D. Pero yung MD, hindi mo pa alam yan. Tama? Yan yung i-discuss natin. Ayun na, saya. So yan na, eto na po yung dropshipping. Music, pasok! Okay. So start na tayo. So ano ba tong dropshipping? Okay. So ang dropshipping po, ang number one source po niyan ay si Alibaba. Okay? Si Alibaba po ay isang napakalaking kumpanya na sobrang daming mga products and mga manufacturer. Okay? Ibig sabihin itong mga manufacturer sa China, no, sa kanya na lahat yan nakakonect sa ano na, sa mega store niya, mega online store. O, di ba? Sabihin talagang sobrang dami, ilang milyong products ang nandyan. Okay? Ngayon, ang ginawa ni Alibaba, nag-create pa siya ng isa pang store na ilo-launch niya sa para sa ibang country naman. O, di ba? Para sa ibang country 'yon. Ito po yung tinatawag natin na AliExpress. Okay. Yan. Meaning, isang online store din yan ni Alibaba. Okay? At ang kagandahan dyan, kay AliExpress, dyan nag-start yung dropshipping. Di ba? Ang question dyan, kailan nag-start ang dropshipping? Di ba? O kung may notebook at ballpen kayo, sulat-sulat na! Ayun, mismo. Di ba? Sulat-sulat yan pag may time. Okay. So yon, dyan nag-start ang dropshipping kay AliExpress sa isang kumpanya ni Alibaba, no? Ngayon, ang dropshipping po ay nag-start nung 2006. Okay, nung naging popular ang AliExpress sa Amerika. Ayun. Yan, nung naging popular na ang AliExpress sa Amerika, doon nag-start, na-develop na yung system ng dropshipping. Okay, ito yung isang napakagandang business model, no, para sa online business. Yan, yun po yung dropshipping. So kailan nag-start, mga classmate? 2006. Yan, at sino ang nag-popular niyan? Si AliExpress. So naging number one siya na source para sa mga dropshipper. Yan, si AliExpress. Kasi nandyan na lahat ng mga produkto na para i-dropship mo. Di ba? Yan, naisulat nyo na yun sa ballpen at papel nyo, ha? Okay, eto yan. So, si Alibaba po, ito po yung isa sa pinakamalaking story niya. Okay, si Alibaba po for one day sales. Okay, kapit. Okay, kapit. Baka mahulog po kayo. Grabe. 38 billion US dollar one day sales. Mismo. Diyos mio, Marimar. Ang laki ng sales. Grabe, no? Commission yan. Kung yan po ay tatanong nyo, no? Paano siya kumita ng ganong kalaki?
$38 billion dollar one-day sales. Aha. Grabe. Gusto niyo malaman na kung ano yung isang platform na nakatulong sa kanya para kumita siya ng $38 billion dollar at saka kung paano siya naging famous, 'di ba? Or popular. O eto 'yon. Yung concept ng dropshipping. O ganito po ang nangyari. Okay. So si AliExpress, no? Siyempre sa ibang bansa. For example, tulad ng Japan, Mexico, Italy, Poland, Philippines, Korea at marami pang ibang country, siyempre hindi pa kilala yung online store niya, yung AliExpress. Tama? Ngayon, yung dropshipping po, ang requirement po kasi niyan, dapat meron kang online store na i-connect kay AliExpress. Ayun. Yan. So parang ang nangyari doon, parang kang extension store. Tama? Or frontliner store doon sa country mo. Okay? So halimbawa sa Japan, okay, ikaw ay nag-dropship. Oh, 'di ba? Tapos, syempre taga Japan ka, may mga friends ka sa Japan at sinabi mo may online store ako. Oh. Pwede na kayo mag-shopping dito. Aba. 'Di ba? O pag nag-shopping, magsha-shopping yan, syempre friends mo yan eh. O, kumita ka doon. Okay. Pero ang malupit, kahit wala doon si AliExpress, tama? Kumita din siya. Kasi syempre. yung source ng product sa kanya. So kahit hindi siya popular sa Japan, malaki pa rin ang sales niya kasi marami ang nagda-dropshipping sa Japan. Ganon din sa Mexico, Italy, Poland, Philippines, Korea at iba't iba pang country. Tandaan nyo, 2006 pa lang yan nag-start. Okay? Anong panahon na po ngayon? Okay? Ganun po yun. Ibig sabihin, ilang milyon na po ang dropshipper sa buong mundo. Tama. Tama? Can you imagine magkano ang kita niyan? Sabihin natin may kita lang siya ng 10 pesos lang sa isang produkto. O isang dropshipping pa lang, sabihin natin 1 million ang nagsha-shopping sa isang araw. O ay di ibig sabihin, Multiple pa yun, multiple. ay kaya nga, 'di ba? O magkano na kagad ang kita niya sa 1 million, no? May 10 million na nag-shopper tapos may 10 pesos siya. 10 million. 10 million sa isang araw. O kung 1 million lang ang shopper. At kung isa lang ang binili. At kung isa lang ang binili. Di ba? So, can you imagine that? At kung 10 pesos lang kita niya. Siyempre, hindi naman. Di ba? Ganon kalupit. Di ba? At saka marami na siyang natulungan na kumita sa mga dropshippers. Tama. Di ba? Dahil siya nga ang galing. number one source ng mga produkto. Ayun. Kaya ilan na ang na-create yan na millionaires. Di ba? Simula noong 2006 hanggang ngayon. Ayun. Ilan na ang millionaires na mga dropshipper. Ayun. Ang question dyan, magpapahuli ka pa ba? Ayun na. Diba? Yun ang tanong, magpapahuli ka pa ba? Siyempre, nandito ka na eh. Hindi ka na magpapahuli. Tama? Okay. So, ngayon, grabe. 7 na lang, 600 na tayo. Okay, so ngayon ganito. Ngayon, ito na yung sa dropshipping, guys. So, listen. Ganito na, okay? So, para ka magkaroon ng dropshipping, kailangan meron kang online store. Okay? Hindi ka magkakaroon ng dropshipping business kung wala kang online store. Tama. So, ngayon, pwede kang magpagawa. Tama? Kaya lang medyo mas malaki yung magagastos mo. Meron namang gawa na. Okay? Mga 1,000 pesos per month. Okay? Meron namang ganon. Okay? Tapos, meron namang mga mura, okay, na domain tsaka hosting, no? 500 pesos per month. Okay? So, pwede mo naman bayaran yan yearly, pero yan, para mas makamura ka palalo. Okay, kung yearly yan. So, domain niya and hosting, no? 500 pesos per month. Pero hindi yan yung pinakamalaki mong gagastusin. Alam mo, ang pinakamalaki is yung advertisement. Mga 10,000 to 20,000 pesos yan per month. Okay, alam nyo ba na meron akong nakilala na sinabi niya na ang advertisement niya nung nagda-dropshipping siya, no, sa loob ng isang araw, ang ginagastos niya sa ads ay 10,000 pesos. Aba. Isang araw. Aba. Okay, nilagay lang muna natin dito kasi nag-uumpisa ka pa lang, 10,000 to 20,000 per month. Can you imagine 10,000 pesos isang araw? Pero ang kita naman niya, 6 digit. Oo. Pero ibig sabihin, ganong kalaki. Yung kasi alam mo kung bakit? Pag hindi ka nag-advertise, nag-add sa Facebook, sa Google, or sa YouTube, no? Hindi makikilala yung online store mo. Tama. Hindi wala kang kliyente. Tama? Okay, so halimbawa, nakita mo na yung initial na pwede mong ilabas. Tama? Yan na yan. Mayroon ka ng online store, domain and hosting, nandyan na lahat. Okay, ganito.
Si Alibaba, para makapag-import ka ng product papunta sa online store mo, kailangan mo ng connector. Yan, mga 5,000 to 10,000 pesos per month yan. Okay? May mga ibang connector na system or plugins na, alam mo yon minsan humihingi pa yan sa sales mo. 2%, 5%, ayan, depende pa. Marami pong mga pwedeng magbigay ng ganyang klaseng plugins, no? Pero iba-iba yung mga offer nila. So mag-ready ka na lang din ng mga 5,000 to 10,000 per month. Okay, ganun siya. Okay, ngayon, nakita mo na lahat ng mga pwede mong gastusin, may kulang ka pa. Alam mo kung ano? Aaralin mo pa to kung paano mo siya i-set up. O, di ba? So, parang maganda ang dropshipping, pero paano siya umpisahan, parang mahirap. Di ba? Kasi sa mga walang alam, mahihirapan talaga sila dito. Okay? Kasi yung pag-set up pa lang nito, talagang maraming masterclass ka na-attendan. Yung iba, syempre, may bayad na po yan. Di ba? Syempre, yung nagtuturo, kailangan bayaran din yon. Pero sa dito po, wala po tayong bayad. Yan naman. Di ba? Okay, eto na, naintindihan mo na, i-set up mo na yung online store mo. Tama? Ngayon, ang gagawin mo, ikaw ang magpo-promote. Di ba? Ipo-promote mo na siya ngayon. At ang malupit dyan, ikaw ang admin, marketing, mag-import ng product at mag-place ng order. Ayun, ikaw lahat yan. Meaning, ikaw lahat ang gagawa niyan. Kasi ikaw may-ari niyan eh. Tama. Di ba? Alangan namang yung kapitbahay mong gumawa niyan para sa'yo. Wala naman siyang kaalam-alam sa ginagawa mo. Siyempre, ikaw lahat ang gagawa niyan. Ngayon, pag ginawa mo yan ay international, kasi si Alibaba ay pang-international yan. Tama? So, meaning, paano ka matutulog kung taga-Amerika yung mag-order? O, edi umaga doon, gabi dito. Walang tulugan. Ayun. Di ba? Ikaw yung admin. Tama? Okay, ngayon. Walang tulugan. Halimbawa, pre-promote mo yan. May isang tao na nag-click sa online store mo. Yun, may nagustuhan na product. Bumili! Bumili! 100 pesos yung product. Okay. Tama? Ngayon, ikaw ang tatanggap ng pera. Okay. Siyempre, alang kapitbahay mo. Siyempre, online store mo yan, ikaw Oo ang nga tatanggap naman. ng pera. Kasi ikaw yung admin eh. Tama. Ikaw may-ari. Tama? Ngayon, ito pa matindi. Ikaw ang magpe-place ng order kay Alibaba. Siyempre, iba yung presyo na nakuha mo kay Alibaba. Iba. Tama? At iba yung pinost mo. May patong ka na doon. Yeah. Ngayon, siyempre, ikaw ang magpe-place ng order. Ano ibig sabihin nun? Sa online store mo bumili yung customer, ikaw ngayon ang bibili ng produkto kay Alibaba, no? Para sa customer mo. Yun ang ibig sabihin ng place order. Okay. Merong dropshipping system na manual. Okay. Kaya yung isang tinuruan ko na grupo, may nagsabi na may na-experience sa dropshipping na, sir, yung isa ang in-order, yung customer, eto. Tapos yung pagdating, ibang produkto ang dumating. Ayun, nahilo na po yung nag-place ng order. Yung admin nahilo. Alam mo kung bakit? Kasi manual. Ayun na. Manual. Pwede ka magkamali sa manual. Tama. So, you need to pay ng mas malaki pa para maging automated yan. Ayun, na pinipindot mo na lang, pag place ng order, pinipindot mo na lang, then diretso na yan kay AliExpress. Tama? Or Alibaba. Okay, malinaw. So, ngayon, kung binayaran mo na si Alibaba, syempre, may 20 pesos ka doon, nakita. Di ba? Tapos, pag natanggap ni Alibaba yung pera, na i-place mo na yung order, eto pinakamaganda. Si Alibaba ngayon ang magde-deliver ng produkto sa customer mo. Ayun, ang ganda naman talaga ng dropshipping. Mas madali nga naman kung tutusin, no? Kasi kung titingnan mo nakita mo yung concept ng dropshipping, hindi mo kailangan ng warehouse. Hindi mo kailangan magpuhunan sa mga produkto. Diba? Hindi mo kailangan mamuhunan. Kaya nga kailangan mong gumasto sa mga connector, diba? Kasi yan yung parang picture ng product, content at presyo. Natatransfer yon sa online store mo. Alam mo ang good news? Mamaya i-demo ko sa inyo. Abay! Diba? Nako, nakaka-excite naman yan. Ay, mahirap kasi yung kwento lang. Tama? Tapos, mas maganda makita nyo sa aktual. Gusto nyo ba yan? Comment below, comment below. Gusto nyo ba makakita ng live demo? Okay, ng dropshipping system? Ayan, comment below kung gusto nyo. Ayan, comment below lang, comment below kung gusto nyo. Grabe, nakaka-excite naman yan. Gusto ko yan. Dito nyo lang makikita yan, live demo.
Okay, kasi ewan ko, sa iba hindi kasi yan pinapakita eh. Pero dito ipapakita natin yan. Live demo. Ganon talaga. Exciting! Yes, show. Okay, ngayon ganito. So, ngayon, nakita nyo na yung concept ng traditional dropshipping. Yan po ang traditional dropshipping. Yan po yung mga gagawin mo at yan din yung mga gagasusin mo. Okay, dito naman tayo sa dropshipping ng VIP. Okay, excited ka na ba? Okay, excited ka na bang malaman ang business model na dropshipping ng VIP? Okay, eto na po siya kung paano. Okay, nakikita Ayan na. mo yung mga presyo na yan? Exciting! Hindi yan kasali. Yan. Matindi. Okay. Mamaya, no, 'di ba sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamalaking gasto sa dropshipping ay yung advertisement, yung ads. O mamaya matututunan nyo dahil dito sa dropshipping ng VIP, no? Makikita mo na hindi ganong kalaki ang hindi mo na kailangang gumastos ng ganong kalaki, tama, sa ads, sa advertisement para lang ma-promote yung dropshipping store mo. Gusto nyo ba 'yon? 'Di ba? Kasi yun lang actually ang pinakamahal, no, na magagastos mo, pinakamalaki. Okay, so eto na tayo. So in short, itong dropshipping ng ng VIP po, it's a done for you system. Ano yung ibig sabihin ng done for you system? Okay, ang ibig sabihin lang po niyan ay gawa na po yung dropshipping store mo. Aba! Gawa na. Ito pa malupit. Connected na siya kay Alibaba. What? Okay? Tapos, ito pa. May laman na siya ng mga produkto. Libo-libong products nandun na sa online store mo. Hanip naman! Oh, naka-ready na. Okay, naka-ready na siya. Gusto nyo ba yon nung ganon? Yung naka-ready na. Gustong-gusto. Oh, diba? Hoy, exciting. Sinong ayaw niyan? O, nakita mo kung sino ang mas magaan at mabigat? Di ba? Yung kaninang tinuturo ko, di ba? Parang nabibigatan ka kasi parang ang dami mong kailangan gawin. At ang dami mong kailangan bayarin. Tama? Yeah. Eh eto, nakita mo na sobrang gaan. Can you imagine? Gawa na siya, hindi mo na kailangang aralin kung paano pa yan i-connect kasi connected na kay Alibaba. Tama? Pagkatapos niyan, no, nandyan na yung mga produkto, hindi mo na kailangang mag-import. Ano ibig sabihin? Bata ka man, no, may edad ka na, tama? Ano? Wala ka masyadong alam sa technology, hindi ka techie, you are welcome. May chance kang kumita sa dropshipping ng VIP International. Aba! Matindi! Okay, so anong gagawin mo lang dito? All you have to do is to promote. Saya. Yun lang ang gagawin mo. I-share mo yung online store link mo. Yon. Yung address ng online store mo. Tama? Then, pagka-share mo yan, aba, kita mo naman. Kasi yung mga ilalagay natin produkto ay mga winning products. Ayun na. Pag sinabi nating winning products, ito po talaga yung tested na. Marami nang bumibili ng mga ganitong klaseng produkto. O, di ba? Winning products po yan. Okay, ganito yan. May bumili. Sabi natin 100 pesos yung product. Mismo. Okay? Ang malupit dyan, guys, si VIP ang mag-admin para sa'yo. Hanep! So, si VIP na ang magpo-process ng payment. Tama? Tapos, si VIP, dahil admin mo siya na rin ang magpe-place ng order para sa customer mo. Aba! Hindi ikaw ang gagawa. Hanep! Ang mangyayari na lang sa'yo, tatanggapin mo na lang yung komisyon. Ano? Oh. So, si VIP na lahat yan magpe-place ng order. In Aba. short, parang empleyado mo si VIP. Aba, ang galing. Oh, yun ang magmamanage ng online store mo. So, ang gagawin mo lang talaga, mag-promote. At ito Ay, pa, may ang isa, ka saya. pa, may isa ka pang empleyado. Ang saya-saya! May isa ka pa. Place yung order. Oh. Ay, syempre, si Alibaba na yan ang magde-deliver para sa customer mo. Ang sarap! Grabe! Grabe! Worldwide. Worldwide! Okay? So, kasi si Alibaba naka-ready na yung mag-deliver sa buong mundo. Ay, saya. Ang saya. Kita mo yan, di ba? So, ibig sabihin, guys, kahit sa ibang country ka makakuha ng customer, Aha, clients. So kahit matulog ka, okay lang. Kasi ang admin mo si VIP.
Ang saya! Ito yung natutulog ka, tapos kumikita ka. Ito yung totoo. Pero sa traditional dropshipping, walang tulugan. Okay, kasi ikaw yung admin. Aha. Oo, talaga, maraming maiinggit po sa inyo. Okay, kasi imagine mo, may admin ka. Okay? May sarili kang admin. Okay? Yan po yun. Diba? Ang galing. Ngayon, so, i-explain ko sa inyo ano ang pagkakaiba ng traditional dropshipping at yung dropshipping ng VIP. Ayan. Okay. Kung may sarili kang dropshipping, kung ikaw ay magtatayo ng traditional dropshipping, ikaw yung admin, marketing, import ng product from AliExpress, no? Then, place ng order. Oh. Ikaw lahat. Yeah. Ikaw lahat mag-ooperate. Okay? Tapos, Tama. para, at importante ha, yung gastos mo sa advertising, sa advertisement, no, lalakihan mo. Bakit? Marami ka pong competitor. Tama. Marami kang kapareho na mga independent dropshipper. Pag sinabi natin solo, okay? Solo lang na nagpo-promote. Aha. Milyon ang kalaban mo yan sa buong mundo. At ang pinakamalakas mong kalaban, alam mo kung sino? Si Shopee tsaka si Lazada. Ay. Kasi for sure. Malalaki. Oh, 'di ba? Kasi yan malaki ang capital po niyan, malaki ang investment po nila sa mga artista at sa pag-advertise. Oh, 'di ba? So talagang super sikat talaga sila, very popular. Aha. Tama? So kaya ikaw habol-habol ka rin sa mga gastusin mo sa advertisement kasi pag hindi ka nag-advertise, hindi makikilala yung store mo. Yan po ang traditional dropshipping. Okay? So ngayon, pag ikaw ay nag-advertise, pwede ka magkaroon ng mga customer. Magsa-sign up yan sa online store mo. The more na marami mag-sign up, malaki ang tsansa na kumita ka. Siyempre, pag may bumili, kumita ka. O, di ba? So, the more na marami mag-sign up, kikita ka. So, dapat ikaw magpo-promote. Ayun. Ipo-promote mo talaga yan. Pero may problema. Ay, ano yung problema? Ito ang problema. Yung customer mo, possible ba yan na magtayo ng sarili niyang dropshipping din? Oo. Possible. Bakit? Hindi yan habang buhay na gusto niya maging customer lang. Siyempre, marami nagtuturo about dropshipping. Siyempre, mag-iisip yan. Tama? Magtatayo ng sarili, maggagawa din yan ng dropshipping. Lalo kung may pera yan, hindi issue sa kanya ang pera. Magsiset up ng mas mahal na dropshipping system yan. Ibig sabihin, mas powerful. At mas malaki ang budget niya for advertisement. Meaning, ang point ko lang, yung customer mo mababawasan. Ayun Aalis. na. Oo nga. Aalis yan at magtatayo ng sarili niyang dropshipping. Diyos mayo marimar. Ginastusan mo na sa advertisement tapos aalis lang din. Di ba? Ang sakit, ang sama sa loob. Masakit. Masakit sa loob. Tapos, nalaman nung iba mong customer na nagtayo na rin ng sarili ng dropshipping, isa-isang mag-aalisan yan. Di ba? Kasi na-realize nila na pag may sarili silang dropshipping, ba't pa sila mag-shopping sa ibang dropshipper? Tama. Di ba? Ay kung tayo na ako na sarili, doon ako mag-shopping kung mahilig naman ako mag-shopping. Tapos may negosyo pa ako. Di ba? Eh syempre, yung umalis sa'yo, ganun din ang ma-experience niya. Mawawalan din siya ng customer kasi magtatayo na rin ng dropshipping yung iba niyang mga customer. Di ba? O, ganun po yan. Ganyan ang traditional dropshipping. Ayun. Ngayon, gusto nyo na bang makita kung ano yung pagkakaiba ng VIP dropshipping? Comment below! Mismo. O, di ba? Alain mo, 600 na tayo. Gusto niya na makita? Gusto niya ba makita? Ayan na po. Papakita na po. Comment below, comment below. Comment. O, ito naman sa VIP dropshipping. O, di ba? Sa VIP dropshipping, ang una na malaking pagkakaiba sa traditional, dito, ang admin ay VIP. Saya. Doon pa lang palakpak ka na eh. Come on! Bakit ka papalakpak? Kasi yan ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Tinanggal yung trabaho. Tinanggal. Si VIP ang mag-a-admin para sa'yo. Siya Ang saya. lahat. Siya mag-import ng product, siya mag-place ng order. Papakita ko sa inyo mamaya yung admin. Di ba? Ngayon, ganito. Ganun. Marami na, kasi ang focus mo na lang ay magpa-sign up. Ayun. Syempre kung yun ang focus mo, doon ka lalaki. Ayun. Dadami.
Di ba? Kasi yun lang ang focus mo eh. Oo, wala ka na bang gagawin? Hindi ka stress. Di ba? Hindi ka stress kasi ang admin mo ay VIP na. So ang focus mo mag-promote lang. Tama? Habang yung ibang dropshipper sa labas ay nai-stress. Tama? Nauubusan na ng pera kasi kahagasto sa advertisement. Tama? Ay eto, papakita ko na sa inyo bakit less yung advertisement nyo. Ayun na, At eto mas na. mabilis, at mas mabilis dumami ang customer mo at kita mo. O, di ba? Aba. O, ganito po 'yun. Eto na. Same kwento. Eto na. Nagkaroon ka ng maraming customer. Pagkatapos niyan, pag mga bumili yan, kikita ka. Yan, di ba? Siyempre. Okay, same scenario. Yung mga customer mo, biglang nagdesisyon, gusto nila magkaroon ng dropshipping. Ay, syempre, anong pipiliin nila na dropshipping? Syempre, yung, kung ang admin ay kumpanya na, dun ang pipiliin nila. At ito malupit. Yung mga customer mo, sa account nila, may button doon na pwede silang mag-activate ng dropshipping. Apa. Ay, ibig sabihin guys, hindi na nila kailang umalis sa'yo. Yay! Di ba? Oo nga naman. Hindi niya na kailangan umalis, i-activate niya lang. Wow. Ang galing Ibig sabihin, pag inactivate niya, hindi na siya customer. Partner mo na siya. Galing Bakit partner na? Ganito yan. Dati, solo ka lang na nagpo-promote. Nung nag-activate yung customer mo, dalawa na kayo nagpo-promote. O, di ba? Ibig Galing. sabihin, Ang galing-galing. yung contact ng customer mo, pag nag-activate siya ng dropshipping, may sarili siyang contact. Ba't ko sinabi na dalawa na kayo ang nagpo-promote? Why? Kasi ganito, connected po yan. Ano ang bottom line doon? Siyempre, may sarili. Yung customer mo, nag-activate ng dropshipping, tapos pwede na siyang mag-share ng link niya, ng online store niya. Di marami magsa-sign up doon. Pag may bumili doon, okay, sa halimbawa doon sa under sa'yo na nag-activate ng dropshipping, pag may bumili sa kanya, ang good news, may kita ka. Diba? So, ano ibig sabihin? The more na dumadami yung dropshipping store sa ilalim mo, mas dumadami yung tao, at ibig sabihin, lumalaki yung income mo. At lalong nagiging less yung gastos mo sa advertisement. Ayun. Kasi dumadami kayo. Di ba? So, ganun ang malaking pagkakaiba ng dropshipping ng VIP sa traditional. Di ba? So, ganun kalupit. Ngayon, kung yung member mo sa ilalim ay nagtayo ng sarili niyang dropshipping, nag-activate siya mismo, ano rin siya? Anong tawag dito? Buyer din. Shopper din siya. Di ba kasi may personal need yan eh. So, saan siya bibili? Sa sarili niyang store. Tama naman. Pag bumili siya, dahil connected sa'yo yon, may kita ka pa rin. Diba? Matindi. May commission ka rin. Kung ano yung kita niya sa store, may commission ka doon. Diba? Ang ganda. Nagustuhan niyo ba? Galing. Comment below kung nagustuhan niyo. Okay, mga comment. Ang lupit. Matindi. Diba? Ganon kalupit yan. Tama? Okay. So, ngayon, eto, ang VIP dropshipping, ito po yung kung paano siya dadami. Nag-start ka sa Philippines at lahat yung mga customer mo na-convert na magtayo ng sariling dropshipping. Nag-activate. Ito maganda sa dropshipping system. Ang dropshipping system po ay pwede mo yan palawakin hanggang sa buong Asia. Ayun na. From Asia, nag-sign up yan kasi may mga kakilala sila sa Hong Kong, Korea, Japan, Taiwan, Singapore. Yung mga sa Asia na yan, pwede rin sila mag-activate ng sarili nilang dropshipping. Can you imagine, nag-international na yung dropshipping mo simula sa'yo, pababa. Hindi mo na control kung ano yung inaabot na nila. Okay? So ngayon, from Asia, papunta sa iba't ibang bansa. Italy, Poland, USA, Russia, France, at marami pang ibang country. Lahat ng country ay pwede po yan. Dahil po, ang system po ng dropshipping, okay, ay talagang binibili yan. Okay? Binibili. Wala pong libre na system ng dropshipping. Binabayaran po yan. Okay? So, ibig sabihin, okay, dati pa yan, marami nang bumibili ng system ng dropshipping.
Tama? Ang kagandahan dito, okay, tayo lang po ang pinakamura. Yay! Okay? Okay? Ganong kalupit po yan. Ah. Di ba? So, ngayon, bago ko sige, itapusin ko na to. Okay? So, ngayon ganito, paano ka kikita dito? Okay? Ganito po yan. So, dito po, meron tayong gold. Okay? Gold account hanggang 5th level. Papakita ko sa inyo kung hanggang ilang levels ka kikita sa dropshipping store ng mga member mo. Okay? Ang gold po ay hanggang 5th level, ang platinum 8th level, ang VIP 10th level. Okay? Ano ibig sabihin yan? Like for example, gold ka, no? Gold yung account mo. So, first level, sabihin natin na meron kang 5 na dropshipper. Okay? Tapos, yung 5 na dropshipper na yan, nakapagpa-sign up sila, no? Nagkaroon ng tigli 5, 25. Yung 25, 125. Yung 125, 625, hanggang umabot ng 5th level, okay, 3,125. So, meron kang 3,125 dropshippers / shopper. Oh, di ba? So, ngayon, at mga dropshipper pa lang yan, ha? Hindi pa yan kasama sa bilang yung mga customer account. Okay? Hindi pa kasama dyan. Dropshipper lang muna to. Okay. Sabihin na lang natin na kumikita ka ng 5 pesos per item. Ibig sabihin, ito yung mga sobrang murang product. Doon tayo sa pinakamababa. Tapos ang pino-purchase lang nila ay 2 items lang per month. So meaning, ang kita mo dyan ay 10 pesos per month per person. Okay? So ibig sabihin, eto kung magkano yan. 3,125 times 10. Ang total na kita mo dyan ay 31,250 pesos sa loob ng isang buwan. Ba, matindi! Ngayon, can you imagine? Paano kung solo ka lang na dropshipper? Ayun na. Paano ka aabot ng 3,125? Kung mag-isa ka lang. Tama. Tama? Paano ka aabot? So, ibig sabihin, dahil meron tayong sistema, tama, na pwedeng dumami, okay, yung members mo plus dropshippers mo, okay, na pwedeng dumami, system po siya, ha? Pag sinabi nating system, natatrack ng system natin kung gaano kalalim siya, okay, na kahit natutulog ka, pag may bumili doon sa ika-5th level na tindahan, may kita ka pa rin. Yun, kasama sa system po yun. Wala po yan sa traditional dropshipping. Kasi sa traditional dropshipping, sa direct ka lang kumikita. Direct customer. Tama? O, kasi yung customer sa traditional, pag yun ay nag-dropshipping, aalis sa'yo yun. Mawawalan ka. Tama. Tama? O dito, hindi sila aalis. Kasi i-activate lang nila yung dropshipping store nila. Ganun lang kasimple yan. Paano kung meron kang 10? Di ba? Yan yung direct na nag-sign up sa'yo sa online store mo. 10. Tapos yung 10, nag-dropshipping. Nagkuha din ng tig sa 10. Ayun na. Siyempre, may friends din yan eh. 100 yan. Third level, 1,000. Fourth level, 10,000. Fifth level, 100,000. Pero 10 lang yung direct na nag-sign up sa'yo. Kung ikaw ay individual dropshipper, paano ka aabot ng 100,000 na customer? Tama. Di ba? Ganun yun. Sabihin natin, 100,000, ang kita mo lang ay 10 pesos kasi 2 item lang ang binibili at 5 pesos lang kinikita mo per item. Alam mo magkano kita mo? 1 million pesos isang buwan. Matindi! Tama? Bakit ka kikita ng ganong kalaki? Kasi dumami yung customer mo sa ilalim. Kasi may kasamang system kasi sa dropshipping system mo na umaabot na kaya niya mag-monitor hanggang ilang levels pa ilalim. At kaya niyang i-track na yung pinaka 5th level na store sa ilalim mo, tama? Pag may bumili doon, may kita ka. Natatrack ng system natin yun. Di ba? So, ganon ka tindi. Kita mo naman yan. Okay, aside from that, mga kapatid, sa traditional dropshipping, isa lang ang kita mo. Kumikita ka lang sa direct na bumibili. Direct buyer. Okay? Dito, ganun din. May kita ka rin sa direct buyer. Pero ito malupit, yung repurchase. Di ba? Okay, may kita ka pa rin dyan. Tapos ito pa, direct referral. Ano yon? Pag nag-activate sila ng dropshipping from customer, nag-activate ng dropshipping store, may referral fee ka doon.
ay dapat naman bigyan ka ng kumpanya ng Okay, rewards. Tama? Kasi ibig sabihin ikaw yung nag-invite sa kanya eh. So may reward ka dapat yun pag nag-activate siya ng dropshipping store niya. Tapos may pairing rewards pa yan. Aha. Tapos may infinity rewards pa yan. Unilevel rewards. Bakit? Kasi lahat ng product may PV, may points value. Okay. Lahat ng product from AliExpress, no? Or Alibaba, may PV po yan. Okay. Oh, di ba? Tapos meron pang lifestyle rewards. Pwede kang magkakotse, bahay, okay? And ito pa at travel. Tapos ito pa, yung maintenance rewards. Oh. So Okay. ibig sabihin 8 ways to earn yung dropshipping system mo. Oh, ngayon ipapakita ko na sa inyo. Ready na ba kayo? Gusto kong ipakita sa inyo. Nakaka-excite yan. Ito ha, ang launching po nito sa September. Okay? Ide-demo ko na po sa inyo yung yung dropshipping store mo. Okay? So saan? Okay, ayan na. Tutulungan tayo ng aking Tech, nasa yung tech? tech. Okay, yan na. Oh.